Matinding parusa sa mahigit 300,000 motorista ang pagdaan sa EDSA kapag traffic, lalo na kung may road reblocking. Kaya panibagong sakit sa ulo na naman daw ang napipintong pagkukumpuni ng DPWH sa EDSA mula Baclaran hanggang Monumento na aabutin daw ng 1 taon. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, ayon sa DPWH ay mahigit 1 dekada na raw na overdue o delayed ang rehabilitation ng buong kahabaan ng EDSA. Kaya naman daw sa darating na third quarter ng taong ito ay kinakasana ang isang malakihang project para ayusin ang highway. Sa pangkaraniwang araw, malaking volume na ng sasakyan ang sinusuong ng mga motorista at maging ng mga commuter. At mabigat na daloy ng trapiko naman tuwing rush hour, lalo pa kung may reblocking sa kalsada. Paano pa kaya kung buong kahabaan ng EDSA mula Baclaran hanggang Monumento ang kukumpunihin ng isang bagsakan? Ayon sa Department of Public Works and Highways, napapanahon na para ayusin ang 50,000 metro kwadrado sa 23 kilometers na kabuang haba ng EDSA dahil sa mga lubak, bitak at tapal. Sabay na gagawin ang northbound at southbound ng EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Julia Vargas sa Ortigas na may habang 9.2 kilometers. 8.7 kilometers naman ang haba mula Mega Mall hanggang SM North at Trinoma hanggang Monumento na may 4.99 kilometers. Para raw di gaanong magdulot ng abala sa trapiko, sa inner lane ng EDSA magsisimula ang paggawa at magtatalaga ng mga alternate route. Sa inner lane kami gagawa muna. Kasi ito 5 lanes tong yung northbound, southbound, tigpa 5 lanes yan eh. So inner lane muna kami, isang lane. Ang ina-allowed sa amin 150 meters muna. Kung tutuusin, mahigit 1 dekada ng pinaplano ng DPWH ang rehabilitasyon ng EDSA. Matapos maaprubahan ang 3.7 billion peso budget, sisimula na ang proyekto sa third quarter ng taon. 24 oras ang magiging trabaho, walang holiday at tatagal lang mahigit 1 taon. Meron ba kayo napapansin na kailangan ng repair? Meron. Yung medyo sa palundag-lundag lang ganun konti. Meron. Ano epekto nun sa sasakyan? Minsan, siyempre, marami na nasisira sa sasakyan. Malaking problema kasi ngayon pa nga lang po sir, traffic na po sir eh. Para rin siguro sa ikagaganda ng EDSA pero sana po bago nila gawin, magkaroon muna ng alternate route parang hindi masyadong matraffic. Kasi sa lang ako sa May Muñoz eh. So around siguro mga 30 to 45 minutes. Sa traffic na yun? Oo, traffic na yun. Paano sa tingin mo sir pagka ng ganong major repair? Most likely, mas mahaba-haba na Dahil tiyak daw na apektado ang mahigit 300,000 mga sasakyan na dumaraan sa EDSA araw-araw. Mungkahi naman ng MMDA, pag-aralang mabuti kung paano isasagawa ang proyekto para kahit paano'y maibsan ang epekto nito sa publiko. O kailangan natin din ang approval ng Metro Manila Mayors, yung Metro Manila Council. So before we can reach that stage, kailangan natin ilatag yung alternatibong traffic management plan. Jessica, ilan pang mga motorista at mga commuter na kausap natin kanina at umaasa naman daw sila na ginhawa ang idudulot ng proyektong ito pag natapos na. Yun nga lang daw, sadya raw talaga nakakasindak na 1 taon ang aabutin ng pagre-repair na ito. Samantala, sa ngayon ay wala pa namang bidder ang naturang project at kailangan pa raw na paaprubahan ng DPWH ang proyekto sa NEDA. Jessica? Okay, wala namang problema, Cedric, na i-repair nila o pagagandahin nila ang EDSA. Ang tanong ko lang, bakit pa nag-road reblocking ng katakot-takot nung nakaraan? Gayong meron naman palang major na pagbabagong gagawin sa EDSA. Di sayang lang yung nagastos. Yeah, yung explanation sa atin ng DPWH dyan, ito yung mga patches lang, kumaga mga paila-ilang bahagi ng EDSA na kailangan na yung urgent na kailangan ma-repair, yung mga reblockings na isinasagawa nila. Pero ito yung nabanggit nga natin kanina, major facelift kumbaga ng EDSA, yung kanilang gagawin na sinabi nila 2001 pa, i-propose itong major repair na ito mula Baclaran hanggang sa Monumento. And finally daw, after more than a decade, ay gagawin na itong project nito, Jessica. Okay, siguraduhin lang nilang wag na naman nilang sisementohan yung mga drainage at baka abutin na naman tayo ng katakot-takot na mga pagbaha. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.